Okay, sa mapagpalang araw sa ating lahat. Ito muli ang inyong Pinifirearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ranyuan. Si Ranyuan ay isa nating masugid na subscribers. Sabi niya, tanong lang idol, pwede kaya kabitan ng drill press? Pwede bang kabitan ang drill press ng dividing head? Nag-practice kasi ako, medyo mahirap pala mabarina yung bakal pag walang dividing head. Sana magawa ng video kung anong magandang gawin na pang-lock ng bakal pag walang dividing head. Salamat po. Ang sabi ko naman ay pwede, pero depende yan sa project na gagawin mo. Yun ang sagot ko sa kanya. Pwede mong kabitan yan, pero ano yung gagawin mong project? Dahil kung mga magbubutas ka lamang ng mga bakal, bakit dividing head pa? So, sumagot ulit si Ranyuan. Sabi niya, paggawa naman ng video loads kahit picture, salamat, pero hindi. Pag hindi, pasa sa YouTube, okay lang po. Lagi kasi puno slot machine shop dito sa amin. Salamat po. Palagi ko may machine shop na pinagtatrabaho siya. May magandang sagot dito si RG. Sabi niya, gumamit ka ng angle block at lagyan mo ng spot drill o center punch yung bakal na pangbutas mo. Okay, bago natin bigyan ng linaw yan, tama naman yung sagot ni RG. Bago natin bigyan ng linaw yan, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating mga subscribers, lalo tigit to sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay, at nakakatulong yan sa ating mga beneficiaries. Dahil ginawa ko nga itong ating YouTube channel para matulungan natin yung ating mga beneficiaries na anak ng mga single parent na nahirapan mag-aral. So, ating sa Amerika. At meron lang ditong isang bata na gustong magpasalamat dahil nabigyan natin ng salamin sa pamamagitan ni Peace America. So maraming salamat sa mga tumutulong sa ating YouTube channel. So gusto ko lang bigyan ng daan yung isa nating bata na nagpadala sa atin ng video para kay ito siya. Ay, sorry. Dito siya. Magandang umaga po. Gusto ko pong magpasalamat sa sponsor ko po na si Sir Nolly sa Amerika. Dahil po, ako po yung nakapagpagawa ng salamin ko. Ito po. Ito po yung salamin na pinagawa po. Para po sa aking pag-aaral at para din po sa aking mata. Maraming salamat po at nawa pa marami pa po kayong matulungan. God bless. Okay, at gusto ko lang maging transparent sa inyo na yung mga pinadadala ninyo dito sa ating YouTube channel, dito sa ating GCash ay napupunta sa mga bata natin tinutulungan. Yung po ay yung iba ginagamit nila sa baon, pambaon nila. Yung iba, may binigyan na rin tayo ng cellphone at laptop at saka printer. So, yan po, dyan na po napupunta yung kita natin sa YouTube channel natin. Kaya maraming salamat sa iyo, Sir Nolly Peace America ng Virginia, USA. Sana marami pa ang maging kagaya mo na matulungin. At yun ding nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan. Maraming salamat din sa inyo. At ngayon din sa mga hindi nag-skip ng ads na nakakatulong kayo sa ating YouTube channel. Okay, at ayun. So, bigyan na natin ng pansin yung katanungan ni Ranyuan. Yung drill press ba ay pwedeng kabitan ng dividing head? Okay, wala tayo ngayon dividing head. Sorry. Pero, ang sabi ko nga, ay, ano ba yung project na gagawin mo? Okay. Kung ang gagawin mong project ay
ginagamitan ng dividing head. Kasi ang dividing head ay ginagamit, kaya nga sinasabing dividing head yan, pan-divide yan, kagaya ng yung mga gear. Okay, yung mga gear, di ba? Yung mga gear may mga ngipin-ngipin. So, ginagamitan yan, pero yan ay sa milling ikinakabit. Yung dividing head para makagawa ng gear. Kasi nga, dinidivide niya yung mga gear para kung ilan ang palabasin yan. May computation yan. Ang dividing head, I think 40 over n, 40 over number of teeth, like that. Yung mga paggagawa ng ano niyan. So, kung kamukha nito, magbubutas ka nito, eh, siyempre, dapat yan, pare-pareho yan, divide ang mga agwat niyan. So, ito pa pwede mong ilagay sa dividing head. Para yung ano niyan, kasi ang dividing head, yung kanyang chuck niyan ay na angle yan. Okay? Parang ganito. So, kung halimbawa, ito yung ulo ng dividing head, ay yung chuck niya, ilalagay mo ng paganyan yan. Okay? Para pag, siyempre, sisintro mo muna yung unang butas niyan, dun sa iyong talim ng barina, saka mo ngayon siya mabubutasan ng pare-pareho ang distansya niyan. Okay, ang alam ko sa Danau inaano lang yan sinisinterpas lang yan, tapos i-divide lang yan ng kumpas. Okay, i-divide lang yan ng kumpas, gaganon-ganon lang ng kumpas yan, pag pare-pareho na, tsak, o pag pare-pareho, tsak, o ganon yan. So, ipapakita ko rin sa inyo yung kung papaano at mga ano ang nagagawa sa drill press. Kung drill press lang ang kasi yung drill press, may video na rin tayo na pwede kayong lagyan ninyo ng talim ng torno at pwede kayong gumawa ng mga firing pin, ganyan. At yung mga simpleng bagay na pagtutorno ay pwede pero hindi lahat nagagawa na makakapagtorno ka sa drill press. Dahil nga limitado lang ang galaw ng drill press. Pero marami rin tayong magagawa sa drill press. Kung halimbawa magbubutas tayo ng bakal, maggagawa tayo ng keyway. Ano ba yung keyway? Yung kunya kung tawagin. Ang ginagamit niya na itong end mill. So puntahan na natin yung ating drill press. Yung malaking drill press ko, baka tayo mabas, ay nandun sa machine room na isa. So dito sa aking pinakang office, dito sa aking workshop, ang drill press ko dito ay yung maliit lang. So papakita ko na rin sa inyo para So ito yung okay, ito yung drill press natin. Yan, papakita ko. So kung ang pwede itong tinatawag natin na cross vice, ito. Kasi itong cross vice, pwede, kaya tinawag na cross vice yan, pwede yan tumakbo ng paganon, pag inikot mo to, at pwede yan tumakbo ng papaganito. Okay? Pag inikot mo naman ito. So, bakit yan ay, siyempre, nakatutornilyo mo yan sa base. Okay? At ang ilalagay mo dyan, kung magkikiwi ka, ay itong, end mill ang talim niya. Ito yung end mill. Okay, ginagamit naman yan sa pagkikiwi. So, ano pa ang, pero kung ang bubutasan mo lamang naman ay mga simple, halimbawa, bubutas ka lamang ng mga simpleng bagay, itong ilagay mo. Ito, kinakabit din ito sa milling machine. Pang-ipit din yan, parang ganito. Saglit lang. Mabigat ito Wala tayong katulong. Ayan, kung mga simpleng bagay lang naman, ang iyong bubutasan, kasi ang problema mo, kung paano lang mahawakan yung bakal para kung paano lang mahawakan yung bakal para hindi gumalaw, kung babarinahin mo. Ito, yung napakasimple, yung vice na ito. Ito, kinakabit dyan para mahawakan yung bakal at para mabutasan mo. Okay, yung sinabi ni RG, kung wala ka rin ito, pwedeng maglagay ka dito sa butas nito ng mga clamp. May mga clamp yan.
may mga clamp tayo na hindi ko lang na-prepare. Pwede mo rin diyang i-clamp. I-clamp lang mo lang dito. Ipitin mo lang dito. Ilalagyan mo ng butas yan. Kaya may mga butas yan dyan. So, ito naman, saglit. Para ano, kung ang bubutasan mo naman ay mga ganito, yan. Kung ang bubutasan mo naman ay ganyan, o ay di vice ng ano, yan ang ilagay mo dyan, yung vice ng torno, ng lathe machine. Ito, vice ito ng lathe machine. Para mabutasan mo naman yung mga ganito. So, marami kang mailalagay sa drill press. Yan lang yung mga ibibigay ko sa inyong example. Okay? At, kalabisan naman kaya nga sinabi ko na yung dividing head ay kung ano yung project na gagawin mo. Pero kung magbubutas ka lamang ng mga bakal, ay pwede na ito. O, kung meron ka namang, kung magkikiway ka naman, tinatawag natin na kunya, kiway, ay ito ang gagamitin mo. Ito at saka yung ano na yun, yung cross vice na yun. So ayan. At napakasimple naman yung tanong at hindi lang tayo po yung sa YouTube, hindi natin po pwedeng ipakita yung actual na paggawa. Kasi nga bawal sa YouTube. So, puro demonstration lang yung ginagawa ko dito. Mahirap naman, baka tayo ma-strike na naman. Kasi kung natatandaan ninyo, natanggal na tayo sa YouTube Okay? So, nag-iingat lang tayo na hindi natin ipakita yung mga ano. Kaya nga napagkamalan tayo ng isang baser na tayo ay pukpok kikilaang. Kasi nga hindi natin pinapakita dito sa ating YouTube channel yung actual na paggagawa. Kasi nga nung una gumagawa ko ng mga airgun, gumagawa ko ng mga parts ng mga airgun, saka gumagawa ko ng mga ano, ay na-strike tayo ng YouTube. At pag nakatatlong strike ka, tatanggalin ka sa YouTube. Buti na nga at tayo pinagbigyan ng YouTube. Nagkapagpaliwanag tayo at tayo naman ay naibalik. So ayan. At sana nagkamiron ka ng ranyuan, nagkamiron ka ng counting idea. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung ang gagawin mo ay kinakailangan mong mag-divide ng mga butas o gumawa ka ng gear, ay dividing head talaga ang ginagamit yan. At kung simpleng at kung ang gagawin mo naman ay yung mag-keyway, magkunya, hindi ako nakapaggagawa. Kamukha ng mga ganito, yung gagawa ka ng mga ganyan, meron kasing rounded nito. Merong rounded ang dulo. Pwede mong pasadaan niya ng yung rounded ang dulo na ganito. Ito naman yung flat, yung pang kiwi ito. Halimbawa gagawa ka ng mga ganito. Nitong Picatinny reels. Papakita ko lang sa inyo Itong Picatinny reels. Yan ang ginagamit dito. Yan. Mga ganyan. May mga sizes yan. Ito. At cross vice ang ginagamit. Yung pinakita ko sa inyo. Pwede ka rin gumawa ng ganitong mga kanal na ganito dyan. Okay? Yung cross vice din ang ginagamit dyan. So, ayan. Hindi ko lang talaga pwedeng ipakita sa inyo yung actual na paggagawa. Pero binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga tools na kinakailangan ninyo. At para magkameron kayo ng guide. At yan ay kagaya ng sinasabi ko lagi, yan ay pinapractice. Hindi yung kumo nakita ninyo yung paggagawa, marunong na kayo. Talagang pinapractice yan. Okay, so sana ay may nakuha kayong kaunting kalaman sa ating maiksing video. Gusto ko lamang talagang mabigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan. So yung ibang mga tanong, hindi ko masagot dahil medyo malabo. Sa totoo lang. Yung mga tanong ninyo, linawin ninyo kasi mahirap namang sumagot tayo ng mamamali tayo dahil hindi natin naintindihan yung mga tanong. Kamukha nitong isang tanong na ito, bibigyan ko kayo ng isang tanong na hindi ko maintindihan Ito.
bakit po sumisibat ang bala pagkasa? Ay, ang hirap intindihin ito. Bakit po sumisibat ang bala pagkasa? So, ano, mahirap na sagutin. So, kaya yung iba, hindi ko talaga masagot na mga katanungan. Meron pa ako dito hindi masagot eh. So pakilinaw lang yung yung mga tanong ninyo para kamukha nito, sir, ano bang maganda na spring po na full metal jacket po? O, yung hirap sagutin. Sir, ano po bang maganda? Malipang speedy hindi ko alam, spring full metal jacket po. So, pakilinaw po yung mga tanong para masagot ko. Kasi hindi ko talaga sasagutin kung hindi ko masyadong naintindihan. Kasi baka mabas pa tayo ng iba. Okay, so ganun lang. At gusto ko lang sa inyo basahin ang ating ang ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Tumi Aparachi, may 100 engagement. Kay Dan Prudencia ay 20 ang engagement. Shout out sa iyo, Dan Prudencia. Shout out kay Ambo Ilianis, 38 ang engagement. Shout out kay OFW Pinoy, 1 ang engagement. At shout out kay Lorenzo Lindres, 46 ang engagement. So yan, at sana may nakakuha kayo ng malit na idea sa ating maiksing video ngayon. God bless us all. Thank you very much.